Nag-leak na video conversation, voice recording na di umano pananakot nila kay Sergeant Orly Gutesa para bumaliktad sa kanyang naunang pahayag. Pinost yan ni Sergeant Walter Manalansan. Tungkol doon sa affidavit na sino ba may gawa ng ikaw o sila? Sila. Pinidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidiin nila si Magulita pati si Defensor. Sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya. Wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romaldes. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw ko dapat pirmahan. Breaking news mga kaibigan, nag-leak na video or audio recording ni Orly Gutesa mga kaibigan ay kumalat na po sa social media. Inilabas na po mga kaibigan, ito po yung pinakamalaking ebidensya guys na magpapatunay po mga kaibigan na ito pong si Orly Gutesa mga kaibigan ay talagang nagsisinungaling sa kanyang pag-recant ngayon. Dahil iba na ngayon sinasabi niya eh. Diba? Ibang-iba na po ang kanyang sinasabi ngayon mga kaibigan. Pero tama po si dating Congressman Mike Defensor sa kanyang sinasabi noon. Noong mga panahon na yon, sinabi na po ni Mike Defensor yan. Hindi lang kasi nakinig itong mga hinayupak na to eh. Ang sinabi po ni Mike Defensor, si Orly Gutesa po ay na-detain na siya ng mga authority. Diba? Kinuha siya ng mga authority. Itinago siya mga kaibigan. At kalaunan po, nabalitaan na lang po ni Mike Defensor mga kaibigan na siya po ay nag-recant. At nabalitaan din ni Mike Defensor na dinala daw siya sa abroad, andun na daw siya sa ibang bansa. Yun ang pinapalabas nila na itong si Orly Gutesa ay nasa ibang bansa na mga kaibigan. So, syempre, wala na si Orly Gutesa, hindi na po nila mahagilap. Kaya kumbaga guys, parang hinayaan na lang po. Dahil wala na tayong magawa eh. Wala sa ibang bansa na eh. Pero ngayong araw na to mga kaibigan, nung kumalat po itong video na to, nag-leakage. Itong video, audio recording na lumutang sa social media mga kaibigan, ito po ang magpapatunay guys na talagang tama po si dating Congressman Mike Defensor. Hindi po siya nagsisinungaling at pati po si Marcoleta hindi rin siya nagsisinungaling. Ang sinasabi ngayon ni Gutesa, kasi lumabas siya ngayon, di ba? Nagbigay siya ng kanyang panibagong affidavit or nag-recant siya. Binaliktad niya lahat ngayon. Binaliktad niya lahat ngayon. Kaya malalaman natin guys kasi meron pong audio recording. Nako. Mamaya din magto-throwback din tayo guys. Babalikan din natin yung mga sinasabi po or mga natuklasan ni dating Congressman Mike Defensor para malaman natin, no? At malaman din ng ibang mga viewers, mga netizens kasi naguguluhan din sila, di ba? Yung iba hindi nila alam kung sino nagsasabi ng totoo. Yung iba medyo na umiikot na yung mga natutulero na sila kung sino ba talaga, sino paniniwalaan namin. Kasi nga iba-iba no? Iba-iba yung pinapalabas ngayon sa mainstream. Pero syempre guys, hindi po nagsisinungaling ang mga naka-record. Kasi lalo na tayo may mga live tayo dati nun eh. Nasusubaybayan talaga natin yan, di ba? Alam natin ang totoong pangyayari dyan kasi from day one, hindi natin ito tinantanan eh. Talagang sinusundan talaga natin, no? Pati yung sa Senate hearing, di ba? Nung nagkaroon ng BRC na headed by Senator Marcoleta, yung chairman pa siya ng Blue Ribbon. Napanood natin lahat yan kung paano po nangyari. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na nagsinungaling or kumbaga, ang sinisisi kasi ngayon, itong araw na to, ay si Defensor at saka si Marcoleta. Di ba? Sila ngayon ang lumalabas mga kaibigan na ang nananakot at ang pinilit itong si Orly Gutesa. Sila ngayon, si Marcoleta at saka si Defensor ang tinutulak or ang indinidiin. Pero hindi po, mali po guys, maling-mali po. Dahil may nasa likod niyan eh. Di ba? May mga general po, mga kaibigan na nasa likod diyan, na hawak po
si Orly Gutesa. Yun pala, hindi naman pala siya nag-abroad. Ayon po sa ating analysis, ito palang si Orly Gutesa, hindi naman pala pumunta sa ibang bansa. Itinago lang pala. Sinecure lang pala siya, mga kaibigan, para gagamitin siya later on. So, Foodinet, bakit biglang lumabas? Bakit biglang lumantad itong si Orly Gutesa? Kasi nakakulong na eh. Nakakulong na si Marcoleta at nakakulong na rin si dating Congressman Mike Defensor. So, panahon na para ilantad nila si Gutesa, guys, at mag-recant para baguhin lahat ng salaysay at syempre, pawalang sala po si dating speaker. O, di ba? Pwede po nating sabihin, guys, nakakagulat talaga ito, mga kaibigan. Nakakagulat talaga itong balita na to. Dahil, klarong-klaro no? Klarong-klaro po na meron pong nagmamanipulate dito. Meron pong nag-uutos dito, mga kaibigan, kay Orly Gutesa, guys. Kasi, unang-una sa lahat, pag-usapan muna natin itong pasabog ni Mike Defensor noong mga panahon na yon na hindi siya pinansin. Di ba? Ito, ipakita ko lang sa inyo. Babasahin muna natin, guys, itong nangyari noon. Okay? Para ma-connect natin, guys, sa leakage na audio recording ni Orly Gutesa. Kasi po, mga kaibigan, kung babasahin natin dito, guys, ayan, no? Kung babalikan po natin ang nakaraan, itong April 29, April 29 po ito, 2026. Kung naalala nyo, Mike Defensor presents Orly Gutesa recording on forced denial of cash deliveries. O, di ba? Ang unang-unang naglabas po ng audio recording, mga kaibigan, ay si dating Congressman Mike Defensor. Pero prior pa dyan, nung November din, kung babalikan natin November 2025, si Defensor din mismo ang nagsabing may pinaparikan. Oo. 2025 ito, Oo. Si Defensor din ang nagsabi na meron pong pinaparikan, mga kaibigan. So, ironically, bago pa ang kasalukuyang recantation, si Defensor mismo ang nagsabing pinilit umanong mag-recant si Gutesa. So, November 19 po ito, guys. Okay, sabi ni Defensor na may bagong affidavit na pinirmahan si Gutesa at may umano'y video kung saan sinabi ni Gutesa na inalok siya ni na Defensor at Marcoleta ng pera kapalit ng pagbaliktad sa kanya unang testimony. Ngunit sinabi ni Defensor na hindi niya alam kung sino ang aktwal na nag-pressure kay Gutesa. Yun talaga yung kwento doon. Oo. Tapos, nung April naman, sige, puntahan naman natin yung April. May audio din. May audio namang inilabas si Defensor. Okay? Oh. Kailangan makinig kayo mabuti kasi nagtro-throwback po tayo. Noong April of 2026, naglabas si Defensor ng umano'y audio recording kung saan sinasabing pinag-uusapan ni Gutesa ang pressure na basahin ang bagong affidavit na nagde-deny sa cash deliveries. Oh, 'di ba? Syempre, guys, medyo hindi po natin malaala yan kasi syempre matagal na to, April pa to, no? Pero napanood natin ito, guys, sa hearing. So, pero dito rin may malaking caveat, no? Sinabi mismo ng GMA na hindi nito independently na verify ang authenticity ng audio. So, kasi nga, naglabas po si Mike Defensor ng audio recording at sinabi ng GMA News Online, sinabi nila na wala daw authenticity doon sa audio. Ngayon, eto na, puntahan na po natin ang present. Itong August 19, 2026 kahapon po nangyari, mga kaibigan. Eto na, guys, baliktaran na po. Bigla na pong bumaliktad lahat ng kwento. May lumabas ang panibagong version naman. So dito po nagulo talaga, mga kaibigan, kasi may panibagong version na inilabas ngayon. Ito na nga, nag-leak na nga yung audio.
So si Gutesa mismo ang nagsasabi na siya ang ginamit upang buuin ang aligasyon laban kay Romualdez at ang mga taong umano'y nagdala sa kanya sa Senate hearing ang siyang nasa likod ng script. Yan na ngayon ang sinasabi niya. So parang ang nangyari ngayon guys, pinipilit po si Gutesa. Kung mapapatunayan ang bagong salaysay, ibang-iba ang magiging kahulugan nito sa buong Senate controversy. Pero kung hindi naman mapapatunayan ang bagong aligasyon, mananatili na mas malaking problema. Paano mapagkakatiwalaan ang testimony ng isang pangunahing testigo na nagbigay ng magkasalungat na versyon ng mga pangyayari? At ang higit sa lahat, sino ang nagsasabi ng totoo? So yun na yung pinaka-question ngayon mga kaibigan ng mga netizens, dahil nga nalilito nga sila kasi hindi po nila alam kung sino ba talaga nagsasabing totoo. Pero guys, tandaan nyo, si Mike DePenso po ang nagsabi nito. Nag-warning na siya mga kaibigan. Hindi lang kasi siya pinakinggan. Di ba? Nag-warning siya. Ano po ang kanyang warning? Na tulungan natin si Orly Gutesa kasi kinuha siya ng authority. Wala namang nakinig sa kanya. In fact, ito alam nyo ito. After ng hearing ng Blue Ribbon, anong nangyari kay Gutesa? Bigla siyang nawala, di ba? Tinawag siya sa DOJ para di umano bigyan daw siya ng protection, pero hindi siya nagpakita doon. Bakit hindi siya nagpakita? Simple lang, kasi palabas lang po ng DOJ yun, kung di ako nagkakamali. Dahil kinuha na kaagad siya guys. Kinuha na kaagad siya. Inunahan na kaagad sila Mike Defensor, sila Marcoleta, inunahan na kaagad sila. At nabalitaan na lang po natin na si Gutesa po ay nawala na. Yun pala, under na siya ng custody ng authority. O ay ko lang sabihin kung sinong authority yun, pero alam nyo na yun kung sino yun. Diba? Tapos, lumipas ang mga panahon, lumipas ang araw, yun na. Nabalitaan po ni Mike Defensor, may nagsabi sa kanya, may isang Marines yata nagsabi sa kanya, isang dating sundalo din, kasamahan din ni Orly Gutesa, na wala na daw sa Pilipinas si Gutesa. Nasa ibang bansa na daw. Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyoan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record na wala? Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, pinidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Marcoleta pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi pa siya, wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw ko dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun, parang na Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 20 po. Ng pera. Ba't ang haba naman? Sila po nga eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yun, ibang version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun?
Hindi ko alam kung ano. Hindi. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko.